Alam niyo po ba kung ilang misa ang ipinagdiriwang sa Quiapo Church sa buong linggo? 1 week? Any idea? Yan ang isa sa mga kinabisado ko dahil napakahirap po nakabisaduhin nung una. Sige, magkaroon po tayo ng math. Mag-math po tayo. Pag Lunes, Martes, Huwebes, ito ay 9 masses. Sa ibang parokya, madali lang kabisaduhin kasi minsan dalawa lang. Isa sa umaga, isa sa gabi. Minsan 3, may tanghali pa. Pero yun lang po yun. Pero pag araw ng Miyerkules at Linggo, 13. Hulaan nyo pag araw ng Biyernes. Mula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng gabi. 16, 16. In other words, i-add nyo po yan. Ano po ang total? Monday to Sunday, ilan? 76. 76. Nung nakaraang Sabado po, ako ang nagmisa ng alas 10 ng umaga. At ito po ay English Mass. Alam niyo po ba kung ilan ang English Mass sa 76 Masses? Ilan ang English na misa? Sa 76 Masses, 2 lang po ang English Masses. Ito ay araw ng Sabado, alas 9 at saka alas 10. Ang tawag sa atin dyan, Pilgrim's Mass. Ito po yung misa na iniaalay natin para sa mga kababayan natin o mga taga-ibang bansa. Para kahit papaano po ay makapag-participate sila sa misa natin. Kaya ginawa nating Ingles. 2 lamang po. Balik tayo sa kwento ko. Nung Sabado po ako nagmisa, alas 10. Tagalog o Ingles? Ingles. Okay. Nasimula pa lamang po, nag-antanda na ako. Sabi ko, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Sagot. And with your spirit. Alam niyo po ba may nag-viral? Dahil yung commentator natin, ang sinagot, hindi and with your spirit. Ang sagot ay, the Lord be with you. Ito po ay naging viral. Sa katunayan, yung mga kaibigan ko pong pare sa Amerika, nag-send sa akin ng mga videos. Nasa social media na. Alam po ninyo, nakakalibang po ang social media. Marami sa atin nagtatrabaho. Buong araw nagtatrabaho ka. Minsan, magre-relax ka lang, manonood ka ng TikTok. May mga sinusundan tayong mga influencer. Karamihan sa atin gusto yung masaya. Kasi kahit pa paano ba, makakapag-relax ka, makakatawa ka. Tama po? Kung yun po ang ating layunin sa panonood o paggagawa ng mga content para magbigay ng aliw, kasama niyo ako dyan. Pareho tayong manood kung gusto po ninyo. Pero may nakakalungkot po na bahagi iyan. Dahil nung nabasa ko yung content o yung mga comments doon sa ipinost na video, hindi ko na po nagustuhan. Hindi ko na po nagustuhan. Bakit? Dahil iniinsulto na yung commentator. Ang papangit na po ng mga nababasa ko. Binabash na siya. Pakatandaan po natin, yung mga pinopost na iyan, pag nag-bash tayo, ang pinanood lang natin yung 1 minute, 1.5 minutes, 3 minutes, hindi natin nakita yung konteksto kung bakit nagkamali, bakit nangyari yon. Halimbawa na lamang yung pong nangyari noong Sabado. Abay, 76 Tagalog Masses, biglang magko-commentator ka ng English Mass, malilito ka. O kahit hindi ka malito, honest mistake, nagkamali ka. Pero ang totoo, kailangan bang i-bash? Kahit kailangan bang ipahiya mo?
kailangan ba talagang insultuhin mo o maging paksa ng tawanan o biruan? Bakit ko po sinabi ito? Ipinagdiriwang po natin o ipagdiriwang natin bukas ang dakilang kapistahan ni San Jose bilang esposo ng ating mahal na Birheng Maria. Ito po ay malaking celebration sa buong mundo dahil si San Jose po ay siya yung tinatawag na universal protector, no, ng simbahan sa buong mundo. Sa katunayan, meron pa tayong Vigil Mass ngayon. Bagamat ngayon ay hindi pa piyesta, bukas pa, pero ang mga misa ngayon sa buong mundo ay tungkol kay San Jose. Pero kung narinig niyo po yung binasa kong ebanghelyo, ano po yung isang katangian ni San Jose na inyong napansin? Sige nga po. Ilang beses niyo na po naririnig ito. Ito po yung pagdadalang tao ng ating mahal na Birheng Maria at nakarating kay San Jose na nagdadalang tao ang kaniyang fiancé. Tandaan natin, nakatakda na po silang ikasal. Ano nangyari po doon? May maganda pong katangian si San Jose dito na maganda po nating bigyan ng halaga. Napansin niyo po o narinig po ninyo? Hayaan niyo pong ulitin ko sa inyo yung bahaging iyon na binasa kong ebanghelyo. Ang sabi po dito, isang taong matuwid si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit, listen to this, ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang ihiwalayan ito ng lihim. Ayaw niyang ipahiya. Mahirap sabihin ay kay paladasal kay San Jose, pero ikaw naman na nagiging pinagmumula ng panghihiya. Mahirap pong sabihin na mahal mo si Jesus Nazareno kung yung tatay niya hindi mo kayang bigyan ng pagpapahalaga o pagkilala. Mahirap maging deboto sa mahal na Birheng Maria kung ang naging esposo niya o naging amain ni Jesus ay hindi mo binigyan ng pansin yung katangian. Ano pa anyaya sa atin? Panatilihin po natin yung magandang ugali. Magandang ugali. Na iwasan po natin na tayo ay magpahiya ng tao. Ulitin ko po. Iwasan po natin na tayo ay magpahiya ng tao. Kilala niyo yung mga eskriba, Pariseyo, tama po? Saduseyo, tama po? Di ba sila yung laging sinisilo si Jesus? Tinatanong, tinetes si Jesus? Di ba yung mga biglaang ambush interview kay Jesus? Lagi siyang tinutulog nag-aabang lagi yan, yung mga Pariseyo, Saduseyo. Lagi silang bibitaw ng salita, ng question kay Jesus. Unguarded. Ang tawag doon, ambush interview. Tatingin niyo bakit? Noong panahon pong iyon, ang labanan ay tinatawag ng shame or honor. Ibig sabihin po nung panahon na iyon, kapag napahiya mo yung isang tao, ang paniniwala nila, madadagdagan yung karangalan mo. Kultura po yun noong unang panahon ni Jesus. Kapag napahiya mo yung isang tao, dalawang tao, tatlo, mas maraming madadagdag sa karangalan mo, sa honor mo. Ganun po yun. Kaya yung mga Saduseyo, Pariseyo, sinisilo nila si Jesus. Gusto nilang pahiyain. Bakit? Gusto nilang dagdagan yung honor nila. Gusto nilang sumikat. Nakuha niyo po? Ngayon kaya ganun pa rin? Kung bakit mahilig tayong mang-bash? Alam niyo po, yung bash na yon, ayoko nga ng salitang yan eh. Kasi yung bash nagiging socially accepted na sa atin eh. Pinagtatawa na lang natin, naging common word. Pero totoo lang ang Tagalog po nung bash, pang-iinsulto.
Sa ating kasaysayan bilang Pilipino, yan ang ayaw na ayaw natin. Ayaw na ayaw natin na tayo iniinsulto, kabilin-bilinan sa atin ng mga magulang natin, huwag kang magmamaliit. Huwag kang manghihiya. Yun ang atin eh. Ang problema po, nagiging parang mabango na lang at katuwaan yung salitang bash. Pero ang totoo po, ang ibig sabihin ng bash, panghihiya, pangiinsulto, pangmamaliit ng kapwa. Which we do not really want as a people and as a nation. Ayaw natin yon. Sana po, yung social media na yan, sana magamit natin sa tamang dahilan. Pero wag nating gamitin para magdagdagan yung insecurity natin. Karamihan ng babash, puro insecure yan. Akala nila pag dumami yung reaction sa kanilang comment, madadagdagan yung dangal nila. Pero sa mata ng Diyos, it is just saying, ang dami mong punto ng pang-iinsulto, pangahamak, panghihiya ng iyong kapwa. At dahil doon, marami kang minus sa mata ng Diyos. Maliwanag po. Tigilan na po natin yan. Bashing is about pang-iinsulto, pangahamak, pangmamaliit, na kahit kailan hindi nagustuhan ng mga Pilipino maging sa simula pa ng ating kasaysayan. Pangalawa at pinakamahalaga, ito ay katangian ng isang taong matuwid, kagaya ni San Jose. Yan ang unang katangian na nakita natin kay San Jose. Isang taong hindi nanghihiya. Bagkus, binibigyan ng pagpapahalaga ang dangal ng kapwa.